Hello everyone! Welcome po sa isa na namang edisyon na ating programang Solution with Laverne Ducot, and of course that's me, at ako po ay inyong makakasama, and I'm hoping na ako po inyong sasamahan mula ngayon hanggang mamaya ilang maraming minuto na tayo po ay sabay-sabay na mag-aaral at matututo. Kaya naman, imbitahan na po ang buong pamilya at tayo po ay mag-Bible study online. Of course, dito po yan sa ating programa na kung saan ay hanapin po natin at atin pong titignan kung anong sinasabi ng salita ng Panginoon, dahil meron po tayong mga tanong na may kinalaman sa ating buhay. Kaya naman, ay maraming salamat po once again for joining me tonight, at binabati natin lahat na ating mga kaibigan, mga kapwa nating mga nag-aaral sa buong mundo. Saan man po kayong sulok ng mundo naroroon. Good morning, good afternoon, and of course, good evening, at salamat po kahit hating gabi. Kasi meron tayong nababalitaan kahit madaling araw ay talaga namang hindi po ito dahilan para sila po ay hindi tumutok sa ating gawain at nakakasama natin sa ating broadcast para sabay-sabay tayong matuto sa yaman ng salita ng Panginoon. And of course, binabati rin po natin lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Good evening, dahil tayo po sumasa inyo every Tuesday night at 7:30. At salamat po talaga, purihin ang Panginoon sa inyong buhay. At kung kayo po ay naniniwala at napapagpala sa ating mga pinag-uusapan, pinag-aaralan, pwede po ba akong maglambing po sa inyo? Paki-share yung ating broadcast sa inyong mga kakilala, kaibigan, at syempre pa, lalo na sa inyong mga kapamilya. At muli po kung kayo po ay first time sa ating gawain, magpakilala po kayo sa amin. Pakilagay po sa ating comment section, #first-timer. At nang sa gayon ay lubusan po namin kayo makilala. And if you're watching sa ating pong Facebook page or sa ating pong YouTube channel, please don't forget to like, follow, share, and subscribe. And of course, do not forget to hit the notification bell so that you won't miss an episode para sabay-sabay po tayo natututo. At sa gabi pong ito, napapanahon, ang ganda po na ating pag-uusapan, at binigyan ko po ito ng titulo na What's Blocking God's Favors in Your Life? Once again, ito po yung ating message for tonight. It's entitled, What's Blocking God's Favors in Your Life? At meron po tayong katanungan na kung saan mamaya po ay hahanapin natin kung ano po ang tugon sa atin ng mayamang salita ng Panginoon. But before that, gusto ko mo nang batiin ang mga nagbe-birthday today. Actually, isa pong nagbe-birthday today mula po sa listahan na aking may bahay. Happy birthday today kay Miss Rachel Romion. Alam po siya po ay nakaka-jamming natin, nakakasama natin sa ating Bible study online. And of course, come May 24, ito ay Friday if I'm not mistaken. Happy birthday kay Brother Howard Cruz, ang butihing hubby ni Sister Donna Cruz. Hindi yung artista, pero artistahin din naman si Pastora Donna Cruz. At happy birthday, Brother Howard Cruz. Cruz siya, di ba, ma? Yes, and I believe siya ba yung nanonood na ngayon? We're hoping, wala pa. So happy birthday, Brother Howard. And on the Sunday, May 26, happy birthday kay Mami Susan Cuevas. Kapatid po natin mula sa Taytay, dyan po sa Gospel of Grace and Truth Christian Church. Yan. So happy birthday, Mami Susan. At maraming salamat po for joining us tonight sa mga kaibigan po natin. At salamat po sa inyong mga nanonood. Please, pakikalat po yung balita na meron pong Bible study online na nagaganap every Tuesday night at 7:30. And bago po tayo magtuloy-tuloy pa rin, gusto pong ipag-invite po sa inyo aming mga t-shirts. At maraming salamat po sa mga kapatid nating bumibili at patuloy na bumibili. Ang atin pong mga church shirts ay available na. Ang Race Grace at ang atin pong theme for 2024 na Occupy Till I Come. Please, ito po ay napakagandang deklarasyon sa ating paniniwala at pananampalataya for only 499 pesos. At hindi lamang po yan po ang mga designs available. Meron din po tayong design na hango sa ating mga awiting isinulat sa Papuri 23 na Babalikan Mo Ako, at sa Papuri 25 na Krus, na kung saan doon po sa likod ng ating t-shirt ay nakasulat yung kompletong letra o lyrics ng Krus, na minsan pa ito po ay hango sa Papuri 25 album for only 499 pesos. You may get in touch with us via our fan page, Solution with Laverne
Dukot. And of course, tonight, ang ganda po natin pag-uusapan. At gusto ko po kayong jamming at gusto ko pong maging interactive yung ating pag-aaral. You may answer our question for tonight. What's blocking God's favors in real life? Once again, this is our question for tonight. What's blocking God's favors in real life? Ano yung humahad lang? Ano yung bumabara? Ano yung humaharang kung bakit hindi po ninyo nararanasan ang pabor ng Panginoon sa ating mga buhay? But of course, gusto muna nating batiin mula sa Kuwait si Brother Andy Magalong. Hello, maraming salamat for joining us tonight. Of course, si Kuya Gio Belino, nanonood siya ngayon habang alam kong nanonood siya ng mga teleserye. Pero salamat Kuya Gio for taking time to join us tonight. Si Sister Lunila Bautista Buenafe, hello. Of course, Sister Sally Rayo at hello din po kay Brother Joel Rayo. At binabati rin po natin ang butihing may bahay ni Kuya Andy Magalong na si Sister Edna Magalong mula sa... Taga saan ba si Ate Edna? Halamba, Laguna. At binabasa rin natin, blessed anniversary kila Sister Gigi and Ariel Mendoza. Kailan ba ang kanilang anniversary? Tapos na no? Pero hindi namin nararamdaman, Sister Gigi. Paano ba yan? Hintayin na lang namin. At sa mga nag-anniversary po, nagbe-birthday, happy birthday po ang aming pagbati po sa inyo. Yan, si Mami Susan. Sana narinig niya ang ating pagbati. Once again, Mami Susan, I believe your birthday is on Sunday, May 26. Happy birthday po, Mami Susan Cuevas. Salamat sa mga kaibigan natin sa Taytay na kasama natin lagi po every Tuesday night at 7:30 sa ating Bible study online. So, kaibigan, simulan na po natin ating mga pag-uusapan. Siyempre pa, dito lang yan sa... At sa atin pong pagpapatuloy at sa mga kaibigan po namin kabubukas lang o katutunin lang sa ating programa, this is Solution with me and my name is Lavrin Dukot. Ito po ating programa kung saan ay naghahatid sa atin ng bawat tugon sa ating bawat tanong. At atin pong tugon ay hindi po magmumula sa inyong lingkod. Ito po ay magmumula mismo sa mayamang salita ng ating Panginoon. At atin pong message for today ay may kinalaman sa ating tanong. Yun din po yung ating episode title. What's blocking God's favor in your life? So ano po yung mga humaharang, mga humahadlang kung bakit hindi po ninyo nararanasan ang mga pabor o pagpapala ng Diyos sa inyong mga buhay? Alam niyo po, first things first. Gusto ko po maging malinaw po ito sa atin at gusto ko pong ilatag ang mayamang katotohanan ito bilang mga mananampalataya. Pag sinabi nating mananampalataya, born again. Yung pong born again, hindi po ito isang samahan. Hindi po ito pagsanib sa isang organisasyon. Ito po ay isang karanasan na kung saan ay nagkaroon po ng regeneration. It's an act of God. Sabi nga po ng mga theologians, ang regeneration, it's an act of God where a spiritually dead person is made alive in Christ through the Holy Spirit. So nagkaroon po ng pagkabuhay na maguli yung dating patay mong espiritu nung ikaw ay kumilala at tinanggap mo si Kristo bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas. Ang tawag po dito ay mananampalataya or born again Christian. So, gusto ko pong ipaalam sa inyo ang mabuting balita na ito na ikaw, yes, ikaw kaibigan, bilang mananampalataya, ikaw ay sadyang pinagpala na. Pinaboran na. Hindi po kayo pagpapalain pa lang o papaboran pa lang. Kasi magkaiba po yung pinagpala na sa pagpapalain pa lang. Magkaiba rin po yung pinaboran na sa papaboran pa lang. So, bilang mananampalataya, maging malinaw po sa ating isipan na ikaw ay pinagpala na. At narito po ang talata bilang patunay sa ating pinag-uusapan. Let me give you Ephesians chapter 1, verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed. Take note, who has blessed. It's in past tense. Sino po yung us dito? Tayong mga believers, mga mananampalataya. With every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. So tayo po, bilang mananampalataya, you have to be established on this truth that as a believer, blessed na po tayo. Pinagpala na tayo. Hindi ka pagpapalain pa lang ng Panginoon kasi nga po malaki po ang kaibahan ng pinagpala na
sa pagpapalain pa lang. Kasi ang propensity ng tao, and even po yung mga believers nowadays, na ang thinking po nila, sila po ay ibibless pa lang ng Panginoon base sa kanilang mga ginawa o ginagawa at gagawin pa lang. Now, hindi po totoo yan. Tayo po, bakit tayo pinagpala na? Bakit tayo blessed na? Hindi po dahil sa ating kabutihan, hindi po dahil sa ating pagsunod sa Diyos, kundi dahil po sa pagsunod ng ating Panginoong Jesus sa pakay at kalooban ng Diyos. At since tayo po ay nakikristo Jesus, nakiisa sa Kanya, kaya po lahat po ng mga pagpapalang nararapat para sa Kanya at inilaanan ng Diyos ay damay po tayo. Inilaan na rin po sa atin ng Panginoon. So, today, we are blessed not because of what we have done o yung atin po mga ginagawa o gagawin pa lang in the future, but because of what Jesus has done on the cross. Kaya po, mariin ko pong ipinapaalala sa inyo na kayo po ay pinagpala na at hindi po pagpapalain pa lang. Amen? Kung kayo po ay naniniwala dito at nauunawaan po natin ang katotohanan, ito pakilagay po sa ating comment section. Amen. Well, yung pong paniniwala at yung panuntunan na kayo po ay pagpapalain pa lang base sa inyong pagsunod, ito naman po ay talagang makatotohanan. At ito po ay yung panuntunan o yung kasunduan base sa lumang kasunduan ng kautusan. Ito po ay pinapatotohanan sa atin ng Deuteronomy 11 verse 27 na ikaw ay pagpapalain ng Diyos base sa iyong pagsunod sa kautusan. Let me read this to you. Deuteronomy 11 verse 27, the blessing, if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you today. So nakabase po o dependent po yung blessings na matatanggap mo sa iyong obedience in fulfilling the law. Now, ang masakit po dito ang katotohanan, pag hindi po kayo fully nakatupad o na-fulfill ang kautusan, mararanasan po ninyo yung sumpa. At basahin po natin this time yung verse 28 ng Deuteronomy 11 bilang patunay sa ating mga tinatalakay. And the curse if you do not obey the commandments of the Lord your God. Amen. So ito po yung katotohanan. So yun pong ikaw ay pagpapalain ng Diyos base sa iyong kakayahan at yung iyong pagsunod sa kautusan, meron naman po talagang katotohanan nito base sa lumang kasunduan ng kautusan. At ang masakit nga po ditong sinasabi natin, ito pong sistema ito ng lumang kasunduan ng kautusan ay nakabase sa iyong kakayahan in fulfilling the law. At ang hinihingi po ng kautusan ay 100% obedience. Hindi po pwede dito yung 99.5% obedience and even yung 99.9%, Kuya Laverne, 1% na lang hindi pa pagbibigyan ng Diyos. Hindi po. Dahil po ang kautusan po ay mataas po ang hinihingi nito na pagsunod sa Kanya. Dahil kung hindi niyo po magagawang sundin ang kabuuan ng kautusan, ikaw ay ituturing na guilty sa lahat ng ito. According to James chapter 2 verse 10, for whoever shall keep the whole law, take note, the whole law, you have to keep the whole law. Pero you stumble in just one point, that person is guilty of all. So hindi po mabuting panuntunan ito. But praise God, dahil po sa kamatayan na ating Panginoong Hesukristo, naitatag na po at naisakatuparan na yung bagong kasunduan ng purong biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po itong lumang kasunduan ng kautusan, FYI para po sa mga baguhan nating mga kasama nag-aaral sa ating programa, ito po ay tinuturing ng wala ng bisa, wala ng saysay. According to Hebrews chapter 8 verse 13. Pwede niyo po makita yan sa Biblia. Now, you might tell me, alam mo, Laverne, yung binabanggit na law ng verse na yung sinasabi, yung hindi pagsunod, ito ay hindi kasama yung mga tinatawag na ito ay tinuturing lang dito yung Levitical law or yung tinatawag ng Biblia na ceremonial law. Pero saklaw pa rin tayo ng 10 Commandments. Ito yung sinasabi nila. Now, I beg to disagree, kapatid. Dahil marino po na sinasabi ni Apostol Pablo na kabilang po ang 10 Commandments yung tinatawag na moral law ng Biblia na kung saan
bilang mananampalataya, dapat hindi na po kayo nagpapasailalim dito. Now, let me give you Romans chapter 7, verse 7. What shall we say then? Is the law sin? Certainly not. On the contrary, I would not have known sin except through the law. For I would not have known covetousness unless the law had said, you shall not covet. Now, let me ask you, yung po bang thou shall not covet, is this part of the ceremonial law? Or ito po ay bahagi ng tinatawag na moral law or the Ten Commandments? Ano po sa tingin niyo? Pakilagay po sa ating comment section para interactive tayo. Kasi may mga nagsasabi na yung ceremonial law lang daw po hindi nakabilang ang mga mananampalataya. Hindi po pwede yun. Hindi po pwede nating ihiwalay ang ceremonial law. Yan po ay 603 sa moral law, which is the Ten Commandments. Kaya po, ang dalawang ito ay composite whole. Hindi mo pwedeng paghiwalayan. Now, you have to fulfill this perfectly, itong 613, or you will be guilty of all. Ito po yung sinasabi ng James chapter 2, verse 10. For whoever shall keep the whole law and yet stumble in just one point, you are guilty of all. Ang hirap nun, mga kapatid. So, mga kapatid, is this good news? Hindi, di ba? So, malino po, wala po sa ating pinag-uusapan na ito pong thou shall not covet, hindi po siya part ng Levitical law o yung tinatawag na ceremonial law. It's part of the Ten Commandments. Now, let me give you Exodus 20, verse 17. You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife. Ang linaw po dito ang sinasabi, ito pong thou shall not covet is part of the Ten Commandments. So, ibig sabihin, ito pong kasunduang ito, hindi naman po talaga kabilang tayo mga hentil. This law was exclusively given to the Jewish people. Kung hindi kayo Jewish people, hindi kayo Hudyo, wag po ninyong aangkinin po ito. Wag po kayong magpapasailalim dito. Pero ito pong sinasabi ng Biblia. Kung bakit maraming mananampalataya, ang tila hindi po nananagumpay sa buhay. Bagaman sabi mo, ikaw yung mananampalataya na, pero tila hindi mo nararanasan yung pagpapala na sadyang ibinigay na ng Diyos sa atin. Pinagpala na po tayo, pero marami po nagtatanong sa akin, ba't ganoon, Laverne? Parang hindi ko nararanasan yung pagpapala ng Panginoon sa buhay ko dahil samot-saring problema ang nararanasan ko, samot-saring kalungkutan, tapos na yung problema ito, may dadagdag na naman na bago, tapos na yung kalungkutan ito, meron na naman darating na bago. Now, alamin natin, bakit kaya tila may bumablock, may humahad lang, may bumabara, at hindi po ninyo nararanasan ang kaganapan ng inilaan ng pagpapala sa inyo ng Diyos. I pray na maging malinaw po sa atin na sadyang hindi po talaga inilaan para sa mga hentil na kagaya ko at kagaya mo ang kautusan. This was given exclusively to the Jewish people. Pero, sabi po ng Biblia, bagaman kayo po'y hentil, pero pilit yung inilalagay inyong mga sarili at nagpapasaklaw sa kasunduang ito. Well, kung ano po hiningi ng lumang kasunduan ng kautusan, na dapat sumunod ka para pagpalain ka ng Diyos, pero pag hindi ka nakasunod, may kasamang sumpa, bagaman ikaw ay hentil, kapag pinapasailalim mo ang iyong sarili sa sistemang ito, saklaw po kayo ng hinihingi ng kautosang ito. Romans chapter 2, verse 14. Basahin natin sa Mabuting Balita Biblia. Kapag ang mga hentil na hindi saklaw ng kautosan ay gumagawa batay sa panuntunan nito ayon sa kanilang likas na pag-iisip, ito'y nagiging kautosan na para sa kanila. So mula pa man noong ako po'y nagsisimula sa pagpapahayag ng mayaman at purong biyaya sa atin ng Diyos na tumutukoy po sa Ebanghelyo na ating Panginoon Hesukristo. Alam niyo, ang pangkaraniwang tanong sa akin na maraming mga kapatiran, Laverne, lagi ko napapakinggan sa iyo na sadyang ako'y pinagpala na ng Diyos, pinaburan na ako ng Diyos, pero bakit ganoon, Kuya Laverne? Tila hindi ko nararanasan ang mga pagpapalang ito sa buhay ko at hindi ito nakikita sa aking buhay. Alam niyo po ang nakakalungkot na katotohanan. Marami po sa mga kapatiran natin ang sadyang nararanasan po ito. At kung kayo po isa sa mga mananampalataya na nararanasan po ang buhay na ito at tila hindi kayo nananagumpay sa buhay, kaya po hindi namamasdan sa inyong mga labi, ang ngiti o ang tagumpay sa inyong buhay. Para sa inyo po ang mensaheng ito. Alam niyo po, sa totoo lang, kung kayo po'y anak na ng Diyos, tinanggap niyo ang Panginoong Hesukristo bilang inyong Panginoon at tagapagligtas. Kayo po'y born again Christian na. Gaya ng sinabi ko po kanina, pinagpala na po kayo. Hindi kayo pagpapalain pa lang. Yung pong mga pagpapalain pa lang, ito yung mga mananampalataya nagpapasailalim sa lumang kasunduan ng kautusan. Because, once again, gaya po natin tinalaki kanina, yun pong pagpapala ng mga taong nagpapasailalim sa sistema o lumang kasunduan ng kautusan,
nakabase po yung pagpapala nila sa kanilang pagsunod sa kautusan. Pero tayo po mga mananampalataya, dahil po naisakatuparan na ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo na kung saan naitatag na yung bagong kasunduan ng purong biyaya, tayo po'y pinagpala na ng Diyos, hindi po base sa ating mga ginagawa at gagawin pa lang sa kinabukasan, kundi dahil sa mga tinapos na gawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya po minsan pa, sabi ng Ephesians 1 verse 3, pinagpala ka na. Pwede po bang pakilagay sa ating comment section? Pinagpala na ako. Now let me read to you once again this passage. Ephesians 1 verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. So once again, you are already blessed in Christ Jesus. And by the way, gusto lang pong linawin na kapag sinasabi pong pinagpala ka na, totoo po ito dahil Diyos ang nagsabi. Kuya Lafred, ba't hindi ko nararanasan? Well, ang Diyos pa pag sinabi niya sa kanyang salita, na maaasahan po natin dahil siya po ay tapat sa kanyang pangako at sa kanyang salita. Now, kung siya po ay tapat sa kanyang salita, na kaninong problema? Salamat na lang, walang problema sa Diyos. Ang problema na sa atin. Meron tayong maling paniniwala at meron tayong maling mga napapakinggan. At kung hindi po ibanghelyo ang inyong napapakinggan, at dahil dyan, hindi po kayo nananagumpay, ibang kwento po ang inyong napapakinggan. But praise God, kayo po ay nanonood ng ating Bible study tonight. Hindi po aksidente po ito. Dahil hatid po natin sa inyo yung ebanghelyo at alamin natin what's blocking God's favor in your life. Alamin natin, ano ba itong bumabalandra at humaharang at humahadlang kung bakit hindi po ninyo nararanasan yung pagpapala na sadyang inilaan na, yung pabor na ibinigay na sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So, alamin natin what hinders God's blessings or God's favors in your life. So, kung sinabi po ito ng Diyos, paniwalaan natin. Buti na lang ang problema, hindi po sa Diyos. Ang problema nasa side natin, nasa panig natin. At magagawa nito ng paraan kasi buti na lang, walang problema sa Diyos. Praise God. So, alamin natin what hinders or what's blocking God's favors in our lives. Sa isang napakayamang tagpo po sa Biblia na kung saan mababasa po natin ang tagpong ito sa pagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Of course, siya po ang sentro ng ating pag-uusapan na kung saan narito rin po si Maria, ang magkakapatid na minamahal na ating Panginoon si Marta at ang namatay ng si Lazarus. Yung tagpong ito ay bibigyan po muli ng buhay ng ating Panginoon itong si Lazarus. Basahin po natin at matuto tayo. At mula po sa kasaysayang ito, maganda pong pag-uusap po ito. Malalaman natin kung ano yung nakaharang at malalaman natin ano yung dahilan kung bakit tila hindi po ninyo nararanasan at hindi po nakikita sa inyong mga buhay ang mga pabor, ang mga pagpapalang inilaan na sa atin ng Diyos. So alamin natin what's blocking God's favor in your life. So basahin natin ang kwento ng kasaysayan ito sa John chapter 11. Let's start with the verses 5 until 6. Now Jesus loved Martha and her sister, and that's Mary and Lazarus. Ang ganda po ng panimula po na ating pag-uusapan. No? So dito pinapaalam sa atin ng salita ng Panginoon na minamahal niya po itong tatlong magkakapatid na ito. Now, Jesus is telling us right now na mahal po tayo ng Panginoon. So dito pala maganda po ay mag-settle na tayo. First and foremost, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kung ba't po nangyari ang kwentong ito? So when Jesus heard that yung dito, Lazarus was sick, Jesus stayed 2 more days in the place where he was. So hindi pa po siya kaagad tumungo dun sa lugar na kinaroroonan ni Lazarus. Now, John 11:17 tells us, so when Jesus came, he found that yung dito once again, si Lazarus, had already been in the tomb for 4 days. Now, alamin natin bakit nga kaya po hindi nararanasan ng ilan sa ating mga kapatiran ang pabor o ang mga pagpapalang inilaan na sa atin ng ating pagmahal na Diyos Ama. So mula po sa mga tagpo po ito sa buhay ng ating Panginoong Jesus, ni Lazarus na sadyang nandun na po sa kanyang kinalalagyan. At of course, minamahal po siya ng Panginoon. Ang kanyang kapatid na si Maria at saka si Marta, alamin natin kung ano ba yung humahadlang. At dito po sa kasaysayang ito, makita natin mismo ang Panginoon ang kumilos para maranasan na po natin ang buhay na mula sa Diyos at ang kanyang pabor na sadyang inilaan na po sa atin. So patuloy po nating basahin nang sa gayon ay malaman natin ano ba talaga itong
humaharang, what's blocking God's favor in your life. John 11:38 till 39a, basahin po natin. Then, Jesus again groaning in himself came to the tomb. It was a cave and a stone lay against it. Jesus said, "Take away the stone." So, what's with the stone? Bakit parang ayaw ng Panginoon na merong bato na nakabalandra dito? And then Jesus said, once again, "Take away the stone." Tanggalin niyo sa Tagalog, tanggalin niyo ang batong ito. Take note, bato, stone. Now, as we all know, kung bakit po pinapaalis ito ng Panginoon, syempre para makalabas si Lazarus. At kasi nung pinatanggal ito ng Panginoon, kung babasahin niyo yung susunod na mga nangyari, sabi niya, "Lazarus, come forth." Alam niyo, naalala ko lang po dito, buti na lang nagbanggit ng pangalan ng Panginoon. Kasi kung sinabi lang niya, "Come forth," naku, baka lahat po ng mga patay na nandoon ay maglabasan. So particular po ang Panginoon dito kay Lazarus. Kaya sinabi niya, "Lazarus, come forth." At bago niya sinabi ito, inutusan niya yung mga tao sa paligid niya, "Take away the stone." Now, ano po kaya ang gusto ipahatid sa atin dito ng Panginoon? Anong meron sa bato o dun sa stone? Take note of the word stone in these passages, John 11 verses 38 until 39. Kasi ito pong word na stone dito, in the Greek, parehas po itong word na stone dito na mababasa natin sa 2 Corinthians chapter 3 verse 7. Anong kaugnayan itong mga talatang ito sa isa't isa? Now, let me give you, ito pong 2 Corinthians 3 verse 7 muna. "But if the ministry of death, written and engraved on stones, was glorious, so that the children of Israel could not look steadily at the face of Moses because of the glory of his countenance, which glory was passing away." Now, dito po makikita natin, no, yung the ministry of death, according to this verse, is the law. Malinaw na yung ministeryo ng kamatayan, tinuturing po ito, tinatawag ng Biblia, ito po ang turing niya sa kautusan ni Moises. Now, let's go back po dito sa 2 Corinthians verse 7 ng chapter 3. So malinaw, the ministry of death. Gusto niyo po ba mapabilang sa ministeryong ito? Ako, ayoko. Masarap po mapabilang sa ministry of praise and worship, ministry ng mga ushers, pero ministry of death, ayokong gano'n. Malinaw, ang tawag po sa Ten Commandments is the ministry of death. Pag binasa niyo pa po ito sa verse 9, ministry of condemnation. Gusto niyo po ba mapabilang sa mga ministeryong ito? So, ibig sabihin, kapag pala binibigay natin mga pastor ang Ten Commandments sa ating mga simbahan, inilalagay mo ang iyong mga kapatiran sa ministry of death and condemnation. Now, bakit ko po nasabi? Ba't mo nasabi, Kuya Lauren, na ang Ten Commandments ay tinuturing at tinatawag ng Biblia na ministry of death? Because, let's go back to this verse, 2 Corinthians chapter 3, verse 7. "But if the ministry of death written and engraved on stones." Now, kung mababasa po natin ang Biblia at alamin po natin, yung pong Ten Commandments, or the Bible calls it the moral law, it's written by God and engraved on stone. Siya po mismo ang sumulat at iniukit po niya ito sa bato. Pero yung Levitical law o yung tinatawag po nating ceremonial law, ito po ay written on parchment sa mga tela. Sinong sumulat? Of course, binigay ng Diyos kay Moses at siya po mismo ang sumulat. Pero yung Ten Commandments, kung bakit tinatawag po itong ministry of death, because yun lang po yung kautusan na isinulat mismo ng Diyos, written and engraved on stone. Now, let's go back to John chapter 11 verses 38 until 39 para makita natin yung ugnayan po ng word dito na stone. Now, basahin po natin once again. "Then Jesus, again groaning in himself, came to the tomb. It was a cave and a stone lay against it. Jesus said, 'Take away the stone.'" Now, kung babalikan natin yung stone naman in 2 Corinthians chapter 3 verse 7, na parehas po ang sinasabi rin na stone dito in Greek. Now, let me give you po muna. Tingnan natin yung 2 Corinthians 3 verse 7 this time. "But if the ministry of death written and engraved on stones." Alam niyo po ba, in Greek, yung pong word dito na stone sa John 11:38 to 39 at saka sa 2 Corinthians 3 verse 7, in Greek, parehas po sila. Lithos. Come on, say this with me. Lithos. Ibig sabihin po ng stone dito ay lithos. Sa 2 Corinthians 3:7, tinutukoy po ito bilang ministry of death.
Pag binasa naman po natin sa verse 9 ng 2 Corinthians chapter 3, it's also known as ministry of condemnation. Gusto niyo po bang mapabilang doon? Now, kung bakit marami pong Kristiyano sa ngayon ang lithong-litho. Yung pong word na stone dito ay lithos. Dahil nananatili pa rin po sila sa ministeryo ng kamatayan at ministeryo ng condemnation. Kuya, pakilagay nga natin sa 2 Corinthians 3 verse 9 para makita po natin. So dito sa verse 7 ng 2 Corinthians 3, yung stone dito ay lithos. Now, for if the ministry of condemnation, so nakita po natin, no? Sa verse 7 ng 2 Corinthians chapter 3, tinatawag po dito yung Ten Commandments as the ministry of death. Pagdating sa verse 9, it's the ministry of condemnation. Now, maraming tao po ang litos na litos or litos na litos. Kasi nga po, hindi po nila alam kung ano yung ebanghelyo na ating Panginoong Hesukristo. Now, I've got good news for you. Ang ebanghelyo po na ating Panginoong Hesukristo, hindi po ito tumutukoy sa lumang kasunduan ng kautusan. Ang ebanghelyo po na ating Panginoong Hesukristo, ito po ay naitatag at naisakatuparan sa kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. So, ibig sabihin, kung nangyari na po ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo at naitatag na nga po sa pamagitan ng kanyang kamatayan ng bagong kasunduan ng purong biyaya ng Diyos. Ito po ay sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bugtong na anak na si Kristo. Ito po ay matatag. Ibig sabihin, pinawalang saysay na po yung lumang kasunduan ng bato o yung litos o yung lumang kasunduan ng kautusan na isinulat at iniukit sa bato or sa litos. So balikan po natin ang sinasabi ng Panginoong Jesus in John chapter 11 verse 39 para makita po natin ang kaluwalhatian ng Diyos at makita po ng maraming tao po ng panahong yon ang buhay na inilaan ng Diyos kay Lazarus. At maranasan po niya yung pabor na ibinigay sa kanya ng Diyos. Bagaman, patay na siya, binuhay siya maguli. Now, ano pong iniutos sa kanila na ating Panginoong Hesukristo? Basahin po natin. John chapter 11 verse 39. Jesus said, "Take away the stone." In Greek, that's lithos. So if you want to experience God's favor in your life, take away the stone. Take away the law. Dapat po talagang tanggalin po natin ito. Una, hindi po ito inilaan para sa ating mga Hentil. Ito po ay inilaan exclusively sa mga Hudyo. Ikalawa, hindi po ito para sa atin. Tayo po mga mananampalataya, inilaan po sa atin ng nag-iisang kasunduan. Matibay, dahil ito po ay nakabase sa mayamang mga pangako sa atin ng Diyos. At ito po ang kasunduan ng purong biyaya sa atin ng Diyos. As long as, mga kapatid, as long as the stone is in front of you, as long as the stone is not yet taken away from you, you cannot experience God's favor, God's life, God's miracles, and God's glory in your life. Kaya po maraming mananampalataya sa ngayon, pilit po nilang inilalagay ang kanilang sarili sa lumang kasunduan ng kautusan, sa mga batong ito. Kaya po sila ay litos na litos, litong-lito. Now, truth to think about, let me give you these truths para inyo pong pag-isipan at maisapamuhay po natin. As long as you're living conscious of the law by being so self-occupied, as long as you are living condemned by the law, as long as you are teaching, para po ito sa mga preachers nowadays and preaching messages about the law, you will never experience God's favor, God's glory in your life, in your family, and in your ministry. Now, you may ask me, Pastor, Kuya Lover, anong kailangan kong gawin? Sabi ng Panginoong Hesukristo, take away the stone. That's simple. Tanggalin po natin itong litos na ito para mawala na po yung inyong kalituhan. Alam niyo po, maraming mananampalataya sa inyo, yung kanilang kaliwang paa, ito po ay lagi kong pinapaalala. Isang napakaganda at mayamang illustration. Yung kanilang left foot nakatapak sa Mount Sinai, representing the law. Yung kanilang right foot naman, nakatapak sa Mount Zion, representing grace. So nandito sila sa mixture. Sinasabi ng ibang mga pastor, para balance. Hindi po pwedeng ganon. Ngayon, kung kayo po ay nakatapak sa dalawang bundok na ito, left foot sa Mount Sinai, representing the law, and right foot po ninyo nakatapak sa Mount Zion, representing grace. Alam niyo kung nasaan kayo, geographically speaking, nasa Babylon. And Babylon is a place of confusion. Kaya po kayo litos na litos. Kasi nandito pa rin kayo sa lumang kasunduan ng kautusan.
Now, kung niyo po papansinin, kung babalikan po natin yung John chapter 11 verse 39, hindi po mismo ang Panginoong Jesus ang nagtanggal ng bato. Iniutos po niya ito sa mga tao sa paligid niya. So, ibig sabihin, ang Panginoong Hesukristo, dahil meron tayong yung ating sariling pagpapasya, free will, hindi po kayo mamanipulit ng Panginoon. Sasabihin niya lang sa inyo, hindi siya magtatanggal. Ito po, basahin natin once again. Jesus said, take away the stone. Kanina niya sinabi ito sa mga tao sa paligid niya. Amen. Ilagay natin kuya sa Tagalog. John 11:39. Sabi dito ng Panginoong Jesus, alisin ninyo ang bato, utos ni Jesus. So hindi po siya mismo ang nagtanggal. Ngunit, sumagot si Marta. Pansinin po ninyo, naisulat ba niya natin dito? Sabi ng talata sa pagpapatuloy. Sumagot si Marta, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon, 4 na araw na siyang patay. Alam niyo, maganda po makita natin, no? Nung pinapaalis po ng Panginoong Jesus yung bato, sabi nung kanyang kapatid na si Marta, Panginoon, hindi pwede eh. Kasi, 4 na araw na siyang patay. So yung batong ito, alam niyo po, no? Maganda makita natin yung typology nito. Kapag kayo po ay namumuhay, bilang mananampalataya at nagpapasailalim sa bato, sa kautusan, tinatakpan lamang po ninyo yung inyong patay na kaluluwa. At kapag ito po'y tinatakpan ninyo sa mahabang panahon, gagaya po na nangyari kay Lazarus, pinapatanggal ng Panginoon. Sabi ni Marta, Panginoon, di na pwede. 4 na araw ng patay, nangangamoy. So yung kautusan, tinatakpan lamang po nito at iniiwasan na mangamoy ang baho ng buhay na isang tao. Now, hindi po ito ang buhay na inilaan sa atin ng Panginoon. Kaya pinapatanggal ng Panginoon ng bato. Panginoon, baka mangamoy. Kapag kayo po'y nasa ilalim ng biyaya, ang buhay po natin ay mabango. Amen. I pray that you see God's awesome revelation. The law is for the dead people. Amen. Hindi po ito para sa ating mga buhay. Kasi tinatakpan lamang ng kautusan yung mga patay para hindi po sumingaw yung kanilang hindi mabangong amoy. Since tayo po ay mga buhay na dahil kay Kristo Jesus, hindi po talaga para sa atin ang kautusan. Amen. Now, kung nagpapasailalim po kayo dito sa kautusan, once again, let me give you 2 Corinthians 3 verse 7. But if the ministry of death, written and engraved on stone, that's lithos, yung stone dito. Now, kung kayo po nagpapasailalim sa lumang kasundo ng kautusan, you are part of the ministry of death. Kaya po napapansin ninyo, ang buhay po ninyo parang hindi masaya. Lagi po kayo nadidepress because you are under the ministry of death. Now, sabi po sa verse 9 ng 2 Corinthians chapter 3, tinuturing din po itong ministry of condemnation. Now, sabi po ng Panginoon Jesus, sa lumang kasundo ng kautusan, pakita natin yung verse kuya. For if the ministry of condemnation had glory, meron po ito dating kaluwalhatian. Pero hindi na po ito napapanahon. The ministry of righteousness, kuya, pakilagay ulit doon, exceeds much more in glory. So, ibig sabihin, lumipas na po ito. Ngayon po, nasa ministry na po tayo of righteousness. That's the pure grace of our God. Amen and amen. So bilang pagtatapos, let's go back to our question. What's blocking? Ano yung humahadlang at humaharang? What's blocking God's favor in your life? This is the simple answer. It's the lithos or the law. So anong sabi ng Panginoon Hesukristo? Tanggalin niyo yung law na iyan. Take away the stone. Now, this is our solution. Let us follow what our Lord Jesus is telling us to take away the stone or Moses' law in our lives to experience God's life and favors. Now, let me give you itong one last verse. Kung bakit po hindi po nananagumpay ang inyong buhay, because sabi po ng Galatians chapter 5 verse 4, Christ is become of no effect unto you, whoever of you are justified by the law, ye are fallen from grace. Sabi ng Tagalog, sa Mabuting Balita Biblia, kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan, inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at tinatanggihan ninyo ang kagandahang loob o yung biyaya ng Diyos. Alam niyo kung ba't di po nananagumpay ang inyong buhay? Because kapag kayo nagpapasailalim, at patuloy po kayong tinatakpan itong bato, itong lithos na ito, ibig sabihin, Christ has become of no effect. Ano man po yung mga ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, nawawalan po ng epekto. Alam niyo kung bakit?
kasi isinasantabing nyo ang kanyang kagandahang loob, hindi nyo kinikilala ang kanyang biyaya, nagpapatuloy pa rin kayo sa lumang kasunduan ng kautusan. At kaibigan, bilang pagtatapos, habang nananatili at namumuhay po kayo sa ilalim ng lumang kasunduan ng kautusan, kapag nananatili po, nakatakip pa rin yung batong yan, hindi po ninyo mararanasan ang buhay ng Diyos. Gaya ni Lazarus, hindi po siya makakalabas hanggat nandun po yung bato na nakaharang, nakatakip. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesukristo, tanggalin ang bato. Take away the stone. At nung tinanggal na po yung bato, sinabi niya, Lazarus, come forth. And I'm telling you today, ano man pong pangalan meron kayo, I'm telling you, come forth. Kung patuloy po niyong nararanasan ang kamatayan sa buhay because you're under the ministry of death and condemnation, well, it's about time for you, kapatid. Sabi ng Panginoon, once again, take away the stone. Take away the law. Kapag natanggal na po yan, maniwala po kayo at magpapasailalim kayo sa mayaman at purong biyaya ng Diyos. Dahil wala na po nagbablock ng pabor ng Diyos na inilaan na sa atin. Buhay na ganap at kasiyasiya ang mararanasan mo sa buhay mo. Amen at amen. At nais ko pong imbitahan ikaw, kaibigan. Marahil for the longest time, ikaw ay nakikipagsapalaran. Alam niyo po ang buhay bilang mananampalataya. Hindi na po tayo nakikipagsapalaran. Hindi po striving ang buhay ng isang mananampalataya, but we are thriving because of what Jesus did on the cross. Ngayon, kung kayo po'y walang relasyon sa Panginoong Hesukristo, talagang mararanasan po ninyo ang buhay na pakikipagsapalaran. Pero kung pagod na po kayo at nakita niyo po napakaganda pala ng buhay na laan sa atin ng Diyos, at gusto niyo maranasan at alisin na rin ang bato na humaharang sa pabor ng Diyos, all you have to do first and foremost, you have to accept Christ as your Lord and personal Savior. Sabi po in Romans 10 verse 9, that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. Praise God. So kaibigan, I would like to you to pray this prayer with me. Buksan po ninyo inyong mga labi, kaalinsabi ng inyong puso at maniwala po kayo. Tanggapin po ninyo, kailangan nyo ng isang tagapagligtas in the person of Jesus Christ. At buksan ang inyong puso at paniwalaan na siya po ay nabuhay na maguli. That simple. Kayo po ay maliligtas. So let's pray. Sabihin niyo po ito, mula sa inyong puso, O Diyos, kinikilala ko na ako'y walang kakayahan at kapangyarihan na iligtas sa aking buhay. Kaya naman, simula po sa oras na ito, Jesus, kinikilala kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas dahil naniniwala po ako na doon sa krus ng Kalbaryo, sa iyong kamatayan, winakasan mo na ang aking kasalanan. At makalipas sa 3 araw, ikaw ay nabuhay na maguli. Salamat, Ama. Salamat, O Diyos, sa iyong kaloob na buhay na walang hanggan. Salamat sa aking kaligtasan. Amen at amen. At kung kayo po ay sumabay sa panalangin ito, manampalataya po kayo, ligtas na po kayo. At samahan kami every Tuesday night at 7:30, mag-aral po tayo ng mayamang salita ng Panginoon. At this time, gusto ko na makausapin, ikaw kaibigan, marahil kayo po ay first time na nakasama namin sa ating Bible study online at bubuksan na inyong isipan at nagpupuri ka sa Panginoon. Yes, kaya po hindi nyo nararanasan ang mayamang biyaya sa inyo ng Diyos. Na inilaan na sa inyo ng Diyos, it's because of the stone na nagbablock po sa inyo. Well, it's about time for you na lumabas sa inyong tomb gaya po ni Lazarus at may maranasan ang mayamang buhay na inilaan sa iyo ng Diyos, ang kanyang pabor. Take away the stone. Take away the lithos. At pag nawala na po yung lithos na yan, yung stone na yan, mawawala na po inyong kalituhan sa inyong mga buhay. So I would like to pray for you, kaibigan. Mahal na Ama sa langit, maraming salamat po, Abba, for giving us this message. And thank you, Holy Spirit, for revealing to us the truth. At yung pong bato na ito na nakaharang kung bakit nagiging dahilan para hindi po namin maranasan ang biyaya na inilaan na sa amin ng Diyos. At maraming salamat, Panginoon Hesukristo, dahil sa iyong pagsunod sa krus ng Kalbaryo ay patuloy po naming mararanasan ang pagpapala at biyaya sa aming buhay. Hindi po nakabase sa aming mga ginagawa at mga gagawin pa sa kinabukasan. Kung bakit po kami sadyang pinagpalaan at pinaboran na ay dahil sa iyong mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa iyo, Panginoong Jesus. Salamat, Banal na Espiritu, sa iyong pagtuturo sa amin ngayong gabi. Salamat, aming mahal na Ama. At ang lahat po na ito ay
patuloy namin ipinagpapasalamat, ipinagmamapuri sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen at Amen. Well, kaibigan, maraming salamat po for joining us tonight. Pero hindi pa tayo tapos. Yes, muli po, this is Solution with Laverne Duhot, and that's me. Maraming salamat po for joining me tonight. But before we say goodbye, gusto ko muna pasalamatan ating mga nakasama. Thank you so much kay Sister Marisa Paganpan. Hello po sa inyo, sa mga kapatid natin. Si Brother Bricky Losito, of course. Naku, lagi natin kasama at nag-aaral tuwing Tuesday night. And Sister Rosemary Casofo, Sister Andeng San Andres, Sister Merly Estacion Pilapil, nandyan din si Brother Jason Encarnacion. At nakita ko rin si Ate Nika, kanyang may bahay. And sabi nga dito ni Sister Jen Ojero, ang butihing may bahay ni Kuya Albert. Kilala po sa pangalang Kuya Junior. Sabi nga, be God-conscious and not law-conscious. Jesus Christ gave His life so we can live a blessed life. Amen. The stone has been rolled away. Walk with Him and be free. Amen and amen. Salamat din kay Sister Lucy Torres. Ito ba yung asawa ni Richard Gomez? Salamat, Sister Lucy. And Francesca Pagara. Salamat po. At kayo nakasama namin ngayong gabi. Sister Mercy Banares Pangilinan, Nezeni Malabuyok, salamat po. At kayo kasama namin sa ating pag-aaral. Victor Lunar and Sister Tess Estanislao, kasama po natin ngayong gabi. Of course, binabati rin natin si Sister Mona Lisa Verbo Putingan. Oy, salamat for joining us tonight, kapatid. Of course, si Brother Makoy Alcantara. Kapatid, maraming salamat po. And hello sa kiddos ninyo ni Sister Jackie Alcantara. Salamat din po kay Sister Maria Dolores Santa Ana. Naku, tagal na natin din nakakasama si Sister Dodor. And we hope to see you soon. Nandiyan din, sino pa ba? Sister Imelda Ramos. Salamat po for joining us tonight. Sila Sister Malin Choleng Solidad. Kumusta kay Brother Henry? Na sana magparamdam naman. Nagpaparamdam ako, hindi siya nagpaparamdam. Hello sa ating kapatid. Brother Fidel Gabiola, salamat po. Sister Maylene Joaquico de la Cruz. And dami nila ng mga bagong pangalan. Of course, si Ate Maisa Lapus, maraming salamat po for joining me tonight. At sa buong Lapus family, hello kay Sister Emma Santulan Santos, Sister Cheryl Ann Senia. Salamat din. And once again, happy anniversary kila Sister Gigi Cristobal Mendoza. Na alam ko makakatikim kami ng mainit na sabaw. Soon. Fried chicken na lang, Pwedeng timplang McDo or Jollibee or Popeyes. maraming salamat, kapatid, At binabati rin po natin bati ko na ba? Si Brother Fidel Gabiola, thank you po for joining us tonight. And sa mga napagpala po, paki-share po yung ating mensahe na pinag-uusapan kasi it's about time talaga tayo mga nanampalataya nakikita po yung pagpapala sa ating buhay. Diba? Kasi nga pinagpala ka na. Magkaiba po yung pinagpala na sa pagpapalain pa lang, mga kapatid. So, kung kayo po yung naniniwala sa ating mga pinag-uusapan, pwede pong pakishare yung ating broadcast. So ngayon pa lang, thank you so much po in advance. At sa ngalan po na bumubuo na aking buong pamilya, of course kasama natin ang ating consultant, ang aking may bahay, si Mami Jo at saka si Ate Arian, at ating pong technical director, si Kuya Aves. Gusto namin iwan sa inyo ang 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, ikaw yan. I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye-bye.